naka-series po tayo na kung paano kayo pa-adjust feedback. Mga nakaraang mga linggo po tayo po ay nasa serye na paano po magkaroon ng isang matibay na buhay o matibay na spiritual na buhay. Kasi lahat po tayo mga kapatid, tayo ay dumaranas ng mga hamon sa buhay, dumaranas tayo ng mga challenges, dumaranas tayo ng problema. Sino bang wala nun sa inyo? Sino walang problema? O sino may problema? Sino ang mga may hamon sa buhay? Sino ang mga may challenges sa buhay? Wala tayo, diba? Kahit ako, pero wala tayo, walang exemption sa atin. Ngayon, ang tanong ko, bakit ba tayo nagkakaroon ng mga ganyan? Sabi sa akin pag ako na-born again daw, pag pinanggap ko daw si Jesus, magiging maganda buhay ko, magiging prosperous ako. Alam mo mga kapatid, tama naman yun. Kaya lang, huwag kayo doon mag-duel. Kasi kung puro pasarap ang bibigay ng Panginoon sa inyo, hindi ko siya maaalala. Napapasin nyo, sino lang ang nakakaalala pag may Diyos? Pag may problema, naaalala nyo sa Diyos. Pero pag wala na problema, wala na. May pag-isip sa umaga, hindi makapagpasalamat. Lord, thank you kasi nag-isip ko ako. Thank you sa bagong umaga. Diba? Pagkatapos na yan, naalala ko yan. So, kailangan magkaroon tayo na mga hamon sa buhay upang mas maging matapat tayo bilang Kristiyano. Maging malakas tayo. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay yun po. Yan po yung title natin, mga elemento ng isang matibay na spiritual na buhay. Sino ba may gusto niya na maging matibay ka bilang Kristiyano? Kahit may problema, atin pa rin ako na fellowship. Kahit may problema ka, magbabasa pa rin ako ng salita ng Diyos. Kahit na may problema ka, magdadasal ako, mananalangin ako. Kahit na may problema ka, hindi ka magpapabaya sa gawain ng Diyos. Sino bang gusto ganun? So next week, wala na kayo dahil dito. Wala yung gusto sa inyo. Kahit may problema ako, kailangan malakas tayo. Ha? O yan ha, mga kapatid, nakikita nyo na yung depression. Kaya talagang buuin natin yung 40,000 para hindi naman ganyan-ganyan, no? Pagtulong-tulong tayo. So ano-ano ba ang mga elemento para magkaroon tayo ng isang matibay na spiritual life? Kasi hindi na kailangan ng physical body natin ang matibay kung nalusog. Kailangan matibay din yung ating spiritual natin. Diba? So ano-ano yun? So bago natin discuss, buksan natin yung ating Bible sa 2 Timothy. Yan, chapter 2, verse 1. 7. Asan ba yung pabasa? Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng magandang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig ko sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala ko rin sa mga tao na karapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. May mahagi ka sa hirang tulad ng isang ikawan ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagkikawan. Sa halip, sinisigang niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ng isang nanlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alintutun. Ang magsasakang nagtatrabaho ng mabuti, ang siyang dapat unang makinabang sa buong kanyang pinagkalaban. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito.
Paulit ko. Paulit. Paulit ko. Parang wala akong kausap dito. Paulit ko. Hindi na, naiintindihan nyo. Okay, so ang background dyan, mga kapatid, ayan ay sinulat ni Pablo kay Timoteo. Kung nandito kayo last week, nakarang linggo, pinaliwanag ni Brother Jess, kasi siya po yung ating speaker last week, pinaliwanag niya yung background ng ni Timoteo, kasi ito yung huling-huling sulat ni Pablo. Diba, 13 po yung kanya, 13 na libro yung sinulat niya, ito po yung huli-huli. Sinulat niya ito kay Timothy. Kasi, ito na yung panahon na pupugutan na ng pulo si Pablo. So, ito na yung huling sulat niya. Kaya, ito, sulat niya ito, sinulat niya ito kay Timothy, tapos ang si Timoteo ay nasa Efeso. Kaya, ano nangyari sa kanya sa Efeso? Kasi ito si Timothy, bata pa to. Siguro mga nasa 20 or 30, late 30s ang edad niya. Ngayon, marami siya, pastor siya doon sa Efeso. Iniwan siya ni Pablo na doon para magpastor. Kaya lang, ang nangyari, siyempre, may mga pag-uusig na nangyari. May mga pag-uusig na nagaganap sa lahat ng mga Kristiyano, panahon na yun. So, ang Efeso, hindi siya exempted. Nandun pa rin ang mga pagsubok, pag-uusig, discouragement, maraming persecution, maraming mga maling katuruan, ang mga naituturo, takot, mga nangihina ng mga kapatid. Pagin si Timothy, nangihina siya. Kasi, hindi naman siya Superman. Tao lang din siya. Parang tayo, nangihina, nadi-discourage, natatakot, nalulungkot. Naramdaman din ni Timothy yun. Kaya ngayon si Pablo, sumulat sa kanya. Kasi parang ibalima sa kanya na parang ayaw na ni Timothy na magpastor. Kasi nga, inupusig siya. Tapos yung mga kapatiran na umaatin sa kanya, bakit lang iniwanan siya? Kasi nga natatakot dahil ang pag-uusig ng panahon na yun ay pinapatay. Panahon po yung Emperor Nero. Matindi po yung Emperor na yun. Pagka ikaw ay Kristyano, pulo. Kaya si Pablo nakakulong na dyan. Ito na yung mga ilang linggo na lang, pupupunta na siya ng mundo. So bago mangyari yun, nagsulat siya kay Timothy. So sinulat niya yan, sinasabi niya na huwag kang matakot, huwag kang ma-discourage, huwag kang manghina, ikaw ay patuloy na lumaban. So, si Pablo ay tumatawag na ang isang malakas na spiritual na buhay kay Timoteo. So, kung titignan natin sa verse 1, sabi yan, kaya nga anak ko, magpakatatag ka. Magpakatatag ka sa tulong ng magandang loob ni Kristo Jesus. Magpakatatag ka. O yun ang una sinabi ni Pablo kasi si Timoteo ay hihina na nga, nadi-discourage, natatakot. So sabi niya, magpakatatag ka sa tulong ng magandang loob ni Kristo. So sinasabi diyan, Timoteo, magpakatatag ka sa tulong ng biyaya ng Diyos. Kaya salita ito, magpakatatag ka sa tulong ng magandang loob ng Diyos. Ang ibig sabihin niya sa Grego ay keep on being empowered. Ibig sabihin ng Kristo, magpakatatag ka, keep on being empowered. So patuloy kang magpalakas. Patuloy kang maging malakas. Patuloy kang magpalakas. Bakit tayo?
ang problema, ayan ang sinasabi sa atin, patuloy kang maging malakas. Patuloy kang magpalakas. Naintindihan niyo? Ay, kasi po, ang biyaya ng Diyos, yan ang grace. Grace that is in Christ Jesus. Kagandahan ng Kristo. Meron po yan dalawang klase. Yung grace of forgiveness at saka grace of power. Yung grace of forgiveness, ito po yung ina-apply yung biyaya ng Diyos sa mga kasalanan natin. So kahit na nagkakasala ka, ang pagpapatawad ng Diyos ay nasa iyo. Kasi si Kristo ay nasa iyo. Pero sa mga napag-aralan natin ng mga nakaraang mga buwan, hindi natin sinasabi na pwede ka lang gumawa ng kasalanan. Ang sinasabi natin, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, huwag kang makundim. Kasi pinatawad ka na ng Diyos. Iba yung hindi mo na sadya na nakagawa ka ng kasalanan kaysa dun sa sinadya mo. Magkaiba po yun. So hindi natin sinasadya. Di ba? Ay, bukas na mure-rape ako. Oh, bukas na magnanakaw na ako bukas. Hindi sinasadya yun. Kasi ginagawa mo. Kaya yun, hindi ganun yung sinasabi natin. Sinasabi natin, kapag ikaw ay nagagawa ng kasalanan, ang pagpapatawad ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Yung isa pa, yung grace of power, ito naman ay na-apply sa ating serbisyo sa Panginoon. Kasi hindi po natin kaya mag-serve sa sarili natin lakas. Kasi tayo po ay nangihina. Parang si Timothy, ayaw na niya. Ayaw ko na magpastor. Ang hirap pala. Yung mga miyembro ko, biglang kong iniwanan. Kasi si Pablo, ganun din nangyari sa kanya. Iniwanan din siya ng mga tinutulungan niya. So, na-discourage. Diba? Parang, siguro, huwag naman sana, no, na baka mamaya isang Sunday, dumating ako dito, wala na kayo. Hindi kayo pumunta. Nakaka-discourage yun. Pero ang sabi nga dito, sabi sa kanya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So yung biyaya ng Panginoon ay nagbibigay din sa atin ng kapangyarihan na maglingkod sa Kanya. So dalawa po yun, grace of forgiveness at saka grace of power. Ito po ay na-apply yung grace of forgiveness sa ating mga kasalanan at yung grace of power ito po ay na-apply sa ating paglilingkod sa Diyos. Purihin mo ang Diyos kasi maliit lang po itong gawain ng Panginoon dito, pero ang Bible study po natin ay pito na. Di ba? Bakit natutuwa doon? Di ba nasa Bible study? Sino yung nakapaloob sa Bible study? Yung mga wala, mamaya po ay i-encourage yun na mapabilang po kayo sa isang Bible study. Kasi ito po, ginagawa natin pag Sunday, hindi po ito sapat para tayo ay lumagot bilang Kristiyano. Okay, kahit si Joshua ay sinasabihan din ng Panginoon na maging malakas. Marami tayo mga verses na yun. Ayan. So, ayan yung background. Ayan yung context ng Book of Timothy. Nasa kulungan na si Paul, pumisulat na ito kasi pupulutan na siya ng kulong. Si Timothy ay nasa Efeso, discourage siya, kasi maraming nagpe-persecute sa kanya, maraming false teacher, natakot na siya, nahihina siya. Kasi takot lang din si Timothy. So alam niyo po na dumaranas ang persecution ng church. Mga gumano lang. So, dumaranas
minsan utusan. Eh sinasabi na nga, yung panahon na yun, ito po ay panahon na ng biyaya ng Diyos. Yung mga Hudyo, ayaw nila, gusto nila, balik-balik sila sa utusan. Kung sa tingnan natin, si Timoteo ay bata pa, na pastor. Mga early 20s o late 30s siya. So tumatawag si Pablo kay Timoteo ng isang malakas na spiritual na buhay. So, ayan yun, sabi ko kanina, keep on being empowered. Hindi na ibig sabihin ang magpakatatag ka. Patuloy tayo magpakatatag. Patuloy na magpakatatag. Si Timothy, sa kabila ng mga problema at pagpupusin na kanyang karanasan. Yan. So, yung grace ng God ay dalawa, grace of forgiveness applied to our sin, at grace of power applied to my service to God. Para tayo dito. Kaya sinasabi ni kay Joshua, be strong and courageous. Ano pa? Sinabi rin niya, be strong and courageous. So maraming verses sa Bible na sinasabi ng Diyos na tayo ng pangalaman. Ito sa Chronicles siya, sinabi rin niya, be strong and courageous and do not be dismayed. Actually, ito na yan, di ba? Alam niya kung saan. Di ba? O, sinasabi rin ni Paul na maging matatag. Kaya be like Christ, strong, mature, and powerful. Sino ba merong nais na maging ganyan ang kanyang buhay? Maging malakas, maging, ano ba Tagalog ng mature? Maging mature. Hindi tayo mananatili na bata. Sino ba ang dumedede dito sa une? Wala na, di ba? Wala tayo kumakain ng karne. Mature. And powerful. Ibig sabihin itong powerful na to, yung magaganyan ako, wala kayo matutumba. Ibig sabihin gano'n. O kaya, ipa ko kayo, lahat kayo matutumba. O kaya, o sino gusto ng sino mga may sakit dyan, pakinig sa harap. O pag-pray natin. O pag-uwi, paglabas mo dyan, magaling ka na. Yung cancer mo, wala na. Paglabas mo, yung pa-check up ka pinabukasan, ba't yung mga diba? Hindi po ganun power ang sinasabi ko. Power po, ang sinasabi ko, power po na magigitibay ka sa pananampalataya mo. Kahit na dumanas ko ng sangkaterbang pagsubok dyan, ay hindi ka mawawala sa Diyos. Lagi mo mararanasan ang kanyang biyaya. Meron nga tayo sa kapatid dito, sabi ko nga hindi naman magitig pa nga. Sabi mo nga parang nakakalungkot dahil parang every linggo na lang, tuwing linggo na lang, sa bawat linggo na dumarating, puro problema ang buhay niya. Pero kaya nga, sabi ko nga sa kanya, yung mga problema dumarating sa iyo, sa dulo niya, meron ilaw. May liwanag. Diba? May tinuturo lang ang Diyos sa iyo kung bakit mo nararanasan yung mga ganyan pagsubok. Meron mga gano'n, meron gano'n tao sa atin na isang taon, puro ka problema. Naranasan yung yun. Isang taon, puro problema. So, sinasabi dito, tayo ay maging patulad nito. Kristo. Yan. Sabi dyan, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Dakilang kapangyarihan. Yan yan. So, sabi dyan, lahat tayo ay tinatawag ng Diyos na maging malakas sa ating spiritual na buhay. Akala ko matatapos ko to. 4 po to. So, pag-aaralan natin po na 2. So, part 1, part 2. Para
tayo mag-out sa oras. Nagsasabi naman ako sa inyo pagka mag-extend tayo, di ba? So hindi ako nagsabi, so hindi sabihin, hindi tayo mag-extend. Naalala niyo yung pag-aaral natin yung 3 weeks ago na merong mga tao na tingin ng tingin sa oras. Kasi nasabi na tagal na naman ito, hindi isang oras na. Yung ginintay-gintay yung pwede mo sa pagtayo. Diba? Meron kasi mga tao na gano'n na tingin sa oras. Kaya nga ito, pakapalitan natin eh. Kaya makikita ko sa iyo kung sino yung dati doon. Tingin sa oras. Yan. Paano tayo magkakaroon ng isang matibay o malakas na spiritual na buhay? So, kahit yung problema, ba hindi ka manibinag? Ito lang yung ilan. Marami yan, pero ilan lang po ito. Yan, na. Teacher o guro. Ano sabi niya sa verse 2? Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala ko rin sa mga taong may karapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So sabi niya kay Timothy, para magkaroon ka ng ma-encourage kita, maging matibay ang inyong iyong pananampalataya, ito sa mga sinasabi ko, una, kailangan mong maging isang guro. Kailangan mong maging isang teacher. Ano ba ginagawa ng isang teacher? Nagtuturo. Diba? Sabi niya dyan, ipagkatiwala mo rin. Ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So, sinasabi niya dyan, yung mga natutunan mo sa akin, Timothy, ituro mo rin sa iba. Ipasa mo. Yung katotohanan na nalalaman mo sa akin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito ay ipasa mo rin sa iba. Huwag mong sarilinin. Huwag kang selfish. Ipasa mo rin sa iba yung mga natutunan mo sa akin. Yung mga katotohanan na galing sa Panginoon, naturo. Alam niyo mga kapatid, dito pinag-aaralan natin, ito yung galing sa Panginoon. Bakit? Kasi ang pinanggalingan itong tinuturo ko sa inyo. Yung tinuturo ko sa inyo, meron siyang, yung narinig ko na tinuro niya, meron din pinanggalingan yun. So pagka ibabankrupt natin yan, ang pinaka-uno na pinanggalingan niya, kay Jesus Christ. Oo, si Kuya Gia nagtuturo, pero tuturo na to ay galing sa Panginoon. Galing kay Pablo. Galing kay Timothy. Nag-gets, no? So, lahat ng pinag-aaralan natin dito ay galing, pinanggalingan ko yan ay ang Panginoon Jesus. Parang ano yan? Parang 4 by 200 relay. Alam niyo ba yung sports na relay? Alam ko yan eh. Ano yan? Oval. Try natin ay i-identify na. Oval yan, oval. Ano yan, no? Track and field. Yan. Pagka-relay, may isang tao dyan. Ito ay finish line. Marami yan. Mga kandidato yan. Mga tatakbo. Mga 6 yan. 6 na linya. So pag-uunahan yan. Pagka dumating na rito, meron silang hawak na baton. Ang gagawin niya, ipapasa niya dito. Ito naman tatakbo. Pagdating dito, ipapasa niya. Ito, ipapasa niya hanggang sa ito yung pinaka-crucial. Kasi ikaw na yung pinaka-dapat, ikaw yung pinaka-mabilis kumakbo. Kasi ikaw na yung pupunta sa finish line. So, ganyan din po ang salita ng Diyos. Sinipra siya kay Kristo, binasa niya sa mga disipulo,
binasa sa mga tao na kanilang pinuntahan. At yung mga tao ito, binasa sa mga kababayan din nila. Parang si Pablo, napunta siya ng Asia. Pagdating niya ng Asia, ano-ano ba mga bansa nasa Asia? Kasama Pilipinas. Kaya nakasama tayo. Kaya ito pinag-aaralan natin, galing din sa kanya. Naunawaan natin? So, para itong delay. Kaya sa atin, ay ganoon din po ang sinasabi ng Diyos na yung mga natututunan po natin sa Bible study, yung mga natututunan natin paglinggo, ipapasa din po natin sa iba. Hindi ito huminto sa atin. Kaya ipasa po natin. At yung tinuturuan natin ay ipapasa din nila. Hanggang sa patay na tayo, hindi na natapos yung pagpasa at pagtuturo ng katotohanan kasi nasabi ng Diyos. Tayo po ay maging teacher maker. Yung discipleship, yan din po yung isang paraan para maipasa natin ang katotohanan. Huwag po natin gawing perfect ang gospel. Tinatang po natin. Yung katotohanan, ang natutunan natin, katotohanan at biyaya ng Diyos ngayon, ito po ay ating ipasa. Bantayan po natin at protektahan po natin ang katotohanan. Lalo sa panahon na yun, marami pong mga police teacher. Mag-iingat po tayo. Kaya, ito po ginagawa natin, ay binabantayan natin at pinoprotektahan ang katotohanan kaya pinapasa natin sa iba. Ito po yung mandato natin na ipasa ang katotohanan hanggang sa mga susunod na generasyon. Magturo at mag-reproduce tayo. Naintindihan natin? Kaya sabi dito, kung ikaw ay magiging isang malakas na mananampalataya, kailangan mong tingnan ang iyong sarili bilang isang buko. At ibig sabihin, una, kailangan mong maging masigasig na nag-aaral ng mensahe ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, hindi lang basta titignan mo ito, babasahin mo ang Biblia, tapos sasabihin mo, ano ba ang ibig sabihin sa akin itong verse na ito? Kasi napapaliwanag ko sa tinuturuan mo. Hindi po gano'n. At ang tamang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng verse? Siya mismo ano ibig sabihin. So, kung gagawin natin, talagang pag-aaralan natin. Diba? Unlike verse ng church natin ay 2 Timothy 2:15. Study to show yourself approved unto God, not to be ashamed, handling the word of truth, dividing the word of truth rightly. So, kailangan mo mag-aral. Wala kang makikitang teacher na hindi nag-aaral. Yung teacher na tinuturo sa iyo, halimbawa, English or Math, bago niya ituro sa estudyante, pinag-aaralan niya muna. Masigasin yung pinag-aaralan. So, gano'n din po tayo. Pag tayo ay natuturo, nagsishare sa iba, alam natin ating sinasabi. Kasi, ito po ay ating napag-aralan. Maging masigasin tayo na pag-aaral. Pangalawa, kailangan mong malinaw na ipahayag ito. Kailangan mo sabihin ang mga bagay na nagpapatunay na tamang katuruan. Kailangan mo magsalita ng malinaw. Kaya parang yung tinatanong ko lagi kayo, naiintindihan mo ba? Naunawaan mo ba? Kasi kailangan malinaw tayo nagpapaliwanag para hindi sila malito. Diba? Kasi pag may mga tao na nalilito, baka iisipin yan, parang hindi totoo yung sinasabi ko. Kasi ito yung narinig ko sa isang tao na nasalita sa akin. Diba? Kailangan malinaw yung ating pagpapaliwanag. Para mga ikaw, lalaki ka, yung asawa mong babae, gawin mo. Yung
pamilya mo, turuan mo. Mga anak mo, turuan mo. Ikaw naman, anak, yung mga kaibigan mo, turuan mo. Diba? Hindi yung ay tuturo mo. Tatawa lang mo sila dito. Turuan kita, madali lang yan. Turuan mo, uminom. Madali lang yan. Turo ko sa'yo. Sa una lang yan, mapait. Diba? So, imbis na ganyan ang mga pagulustugan ng ituturo natin. Ito po ang ituturo natin. Ano po ang sinasabi sa Diyos? Ha? Ipasa natin. I-train natin yung iba. Kung ikaw ay meron ka nasa opisina ka, turuan yung mga opisina mo. So, wala po tayong dahilan para hindi ipasa ang mensahe ng Diyos. Sige, tapos na tayo. Pangalawa, tayo ay maging sundalo o kawal. Sabi sa verse 3 po, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang magbigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Ang English, suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus, no soldier in active service and humbles himself in the affairs of daily life, so that he may please the one who enlisted him. So, una, sabi ni Pablo, sige, para magkaroon ka ng isang matibay na espiritu na buhay, una, maging guro ka. Yung mga natutunan mo, ipasa mo sa iba. Pangalawa, ikaw ay maging isang sundalo o kawal. Bakit? Ano ba ang ginagawa? Pagka ikaw ay sundalo, ano ibig sabihin? Ikaw ay nasa digmaan. Totoo naman yun, mga kapatid. Ang buhay po ng Kristyano, hindi po ito ay isang painful process. Nasa digmaan po tayo. Hindi yung digmaan na magpapalayas ka ng demonyo, hindi yung digmaan na makalabanin mo si Satanas. Yeah? Ito po yung salita ng Diyos. Sawa ko, Satanas. Ano tayo? Magtukos. Diba? Bawa, si JJ, merong nasasaniban ng kasamang espiritu, no? Jesus, magbayas ka dyan. Magtuos tayo. Labas ka dito. Magtuos tayo. Ito ang salita ng Diyos. Sawa ko. Magtuos tayo. Yung gano'n, hindi ko gano'n. Ano ang sinasabi sa Biblia tungkol sa digmaan? Sabi sa tayo, nailagay dyan 2 Corinthians chapter 10, verses 1 to 4. 2 to 4. Diba? Wala. Sino meron Bible? Magbilis. Tingnan. 2 Corinthians. Sorry hindi ko alam hindi pala naisulat. Second Corinthians. I, Paul, myself, entreat you by the meekness and gentleness of Christ. I who am humble when face to face with you, but bold toward you when I am away. I beg of you that when I am present, I may not have to show you boldness with such confidence as I count on showing against some who suspect us of walking according to the flesh. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Yun. So, ang linaw dyan, hindi daw tayo nakikipaglaban sa pamamagitan ng ating laman. Kundi tayo ay nakikipaglaban sa for the wages of our warfare are not in the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Yung mga strongholds, ano po ba yung mga strongholds niya? Hindi yung magmamarcha tayo, pagwalk sa isang lugar,
tapos papayag tayo, papabagsakin natin ang espiritu ng drug addiction, espiritu na sexual immorality, pabagsakin natin yan. Hindi po yun. Ano po yung strong words na sinasabi dito? Verse 5. Ayan ang strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Ang kalaban po natin na stronghold sa ating isipan, yung ideology, yung mga pinaniniwalaan mo, yung mga, ano ba yung sa mga probinsya, yung mga pamahiin mo, yan po ang ating kalaban. Paano po natin mapapabagsak yan? Sa pamamagitan ng pagtuturo ng katotohanan. Kaya mahalaga po talaga mga kapatid na tayo ay mag-ipon sa Bible study dahil diyan po natin lahat matututunan na hindi po natin tayo ipaliwanag lahat yan kapag kalibyo. So, na siyang tumigiba, na siyang tumigiba ng mga maling haka. Diba? At bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yan po yung ating spiritual warfare, yung ating isipan. Hindi ko sasabihin na sa pangalan ni Jesus, yung espiritu na naglilito kay Joseph, malis ka dyan. Hindi po ganun. Ituturo natin ang katotohanan, ang tamang interpretasyon, ang tamang pagpapaliwanag nito. Pag nanunawaan mo yan, para yung pag-aaral natin ng kaloob ng Diyos, inabot tayo ng ilang oras, ilang buwan, bago natin matulunan. So ngayon, alam na natin. Kaya pag tayo nag-share sa iba, kaya natin ipaliwanag. Diba? So ano ba ang sinasabi doon sa verses na yun? Tayo ay nasa digmaan, tayo ay pakibahagi sa problema, pagsubok, pangahamon sa buhay, at mga paling kaisipan o ideolohiya. So, ayun po kumbaga, ang isang Kristiyano ay nasa digmaan. Pagkakaranas ka ng sugat, diba? Masusugatan ka, pero hindi ibig sabihin, aalis ka na o ayaw mo na. Diba? Kasi ang sundalo, diba? Ang sundalo, mamamatay ako. Sa paglaban, mamamatay ako bilang sundalo. Ganun ang diba yun? Kalimutan ko yung palabas na yun na sugat-sugat na yung tao. Pero sabi niya, talagang kaya ko pa, hanggat humihinga ako. Ipagtatanggol ko ang aking bansa, hanggat humihinga ako. Pero gumagapang na siya. Ganun ang sinasabi dito. Kahit na tayo isulat na, patuloy pa rin tayo tumayo para kay Kristo, lumaban pa rin tayo. Diba? Tayo ay isang excellent na sundalo. Tayo ay isang kagalang-galang na sundalo. Magaling na sundalo na tayo ay bigyan ng muli na parangal. Ang sundalo, bakit mo siya nakikipaglaban sa bansa yan? Pangalawa, para ma-please na yung kanyang commander, in chief. So tayo gano'n din, tayo ay patuloy na lumalaban sa mga pagsubok sa buhay, hindi tayo natitigil, natitiwala tayo sa Diyos, natitiwala tayo sa biyaya niya, kasi gusto natin siya matuwa sa atin. Ang ating commander-in-chief ay God. Diba, parang mga sundalo dito. Sino kanila commander-in-chief? Presidente. Sa atin, pinag-usapan ang ating commander-in-chief ay ang Panginoon. So lahat po tayo nasa front line. Alam niyo ba yung mga kadete? Yung mga kadete na enroll sa ROTC. Ako, nung college ako, officer ako nung sa ROTC. Pero, yung mga kadete lang na nag-enroll sa ROTC, kami reserve. So pag nagkagera, tatawagin ka. Kagawa ngayon, may gera, tatawagin ka kasi reserve. Ngayon yung mga reserve,
Doon yung lagi sa unahan. Parang sa chess, yung pawn, lagi sila nasa unahan. Sila yung unang mamatay. Yung mga general, yung mga kapitan, major, nandun sila sa likod muna. Baga, mauna muna kayo bago kami. Pero tayo, bilang Kristiyano, wala pong ganon. Lahat po tayo nasa front line. Lahat tayo ay sasabak sa digmaan. Tayo ay nasa active duty lagi. Hindi yung, nagbakasyon muna ako, diba, sa mga sundalo. Pag bumalik dito, bakasyon na takbuhan. Tayo po nagbakasyon. Kasi araw-araw, tayo ay sumasabak sa digmaan. Kaya, lagi tayo nasa front line. Kaya pag-iisan po natin kung tayo masusugatan, diba? Kasi talaga dapat magkakaroon tayo yan dahil nasa unahan nga tayo eh. Lagi tayo tatamaan. Kaya sabi ng Panginoon sa Ephesians 6:10, pero nalagay dyan yan eh, be strong in the Lord and the power of His might. Na isusuot po natin yung armor of God. Ano ba yun? Yung Helmet of salvation. helmet of faith, breastplate of righteousness, sword of the Spirit, Shield of shoes of the gospel of peace, shield of faith, isa, belt of truth. yan, Belt of truth. belt of truth. One time pag-aaralan po natin yan, yung anim na armor of God. Explain natin yan. So yan dapat nasa atin po. Suot natin. Yan. Yan, may digmaan. So in-expect mo na mayroong paghihirap at ikaw ay masusugatan. So una, para magkaroon ka ng isang matibay at malakas na spiritual na buhay, ikaw ay dapat ng isang muling guru. Pinapasa mo yung mga natutunan mo. Pangalawa, ikaw ay isang maging sundalo. Kasi, nasa digmaan tayo lagi, yung buhay natin. Oo, masusugatan ka, masasaktan ka, pero hindi tayo malitinan dahil bandang uli, meron tayong reward. Diba? Bandang uli ay pag-nabis natin ang ating commander-in-chief, pagharap natin sa kanya, pag namatay ka na, harap ka sa Diyos. Well done, good and faithful servant. So yan po, bali next week, tutuloy natin, dalawa pa po yan. So basahin nyo yun, 2 Corinthians chapter 2, verses 1 to 7, para malaman nyo ano ba yung dalawa pag-aaralan natin. Okay? Sige, tayo rin ba yun?